Dahil mainit po ngayon ang Asian Games at usaping sports at basketball, muna tayo kasama ang bisita natin ngayong umaga. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Championship Series, Jaworski works the baseline. Oh, what a difficult shot! Di na po ni Valdavit. Valdavit! Go! And he will try to win the game against Adriano. James Yap. Fires! Big shot game! Ball is life, ika nga ng maraming mga Pinoy. Kaya naman kahit na saang sulok ka pa ng Pilipinas magpunta, tiyak na may makikita kang basketball court. May court man o wala, bilad man sa araw at kahit sa buhangin o semento pa nakatayo ang ring, ay hindi alintana yan ng mga manlalaro. Bakit nga ba ganun na lang ang pagmamahal at pagkahumaling natin sa sports na to? Alamin natin yan dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Ayan, makikipagkwentuhan muna tayo kay Dr. Michael Rico Messina, isang Philippine basketball history enthusiast at memorabilia collector. Welcome po sa RSP, sir. Good morning. Good morning po, Sir Audrey, and welcome po. Good morning po sa lahat ng mga taga-RSP po natin ngayong umaga. Okay, so ang ating pong bansang Pilipinas ay lalaban mamaya sa bansang Jordan para na rin sa gold sa Asian Games. Pag-usapan po natin, mahal na mga Pinoy ang larong basketball. Naging kultura na sa atin to. Pero maaari mo bang ikwento, Doc Michael, paano ba nagsimula o yung kasaysayan ng basketball? Paano ba nakarating ng Pilipinas ito? So nakarating ang basketball dito sa Pilipinas na dala ng mga Amerikano. So sa mga libro natin, sa nasusulat, mga 1907 o 1908, dala ng mga Thomasites or mga teachers nun, yung laro ng basketball sa Pilipinas para ituro sa mga kababayan natin noon. So part kasi nung trust ng Bureau of Education noon ay hindi lang magturo ng language sa Pilipinas kundi yung sports din. At kasama doon yung larong basketball. Pero gano'n ba kalawak, Sir Michael, yung culture ng basketball sa ating bansa? Bakit lumalim ito ng lumalim? Nagustuhan na halos ng lahat ng Pilipino. Actually, sir, sa totoo lang, yung mga unang naturuan ng basketball dito sa Pilipinas ay mga babae. Oh, okay. Pakita po natin, ha? Yan. Pakita po natin. Sige, sir. So, una po, ito po yung ilan sa mga picture postcards. Ito po, tsaka ito. So, ito po yung mga basketball team po ng mga babae na nag-compete po sa Philippine Carnival. Grabe, no? So, ito, almost 100 years ago. Yes. More than actually. More than 100 years ago, nakapasok na pala itong basketball sa atin. At ang unang mga tinuruan ay mga kababaihan. So, ito po, dito sa studio, nagdala po ng mga memorabilia si Sir Michael. Ito po yung bolang ito. Kailan po ba ito? Kasi parang lumang-luma na. Iba po ang bola nung araw, medyo may kabigatan po kung mararamdaman ninyo. Pero ganun pa rin yung surface, leather. Opo. So, anong year po kaya ginagamit tong bolang ito? So, base po sa research ko po, sir, dun sa bolang po yan, sa collection ko po, pwede po natin siya i-time na mga 1910s to 1920s. Grabe. So, kung titignan po ninyo, yung bola po, ayan, tulad po ng sinabi ninyo, made of leather po siya. May tahi pa. Tapos yung tahi po ay nasa labas. Ang galing, Dati po kasi, sir, yung basketball po, medyo limitado po yung pag-dribble natin. More on passing po yung ginagawa ng mga player para ma-advance po yung bola papunta sa basket. So, mga ka-RSP, sa mga nanonood dyan at talagang nagba-basketball din, iba po yung bolang ito. Hindi po masyadong ginagamit ito sa pagdidribble dahil may kabigatan. May kabigatan po siya. Hindi po katulad ng mga ginagamit natin na bola ngayon. Ito po yung mabigat, kaya more on passing nung araw. Yes. Okay, so after nyan, after po nang ma-introduce na yung basketball sa Pilipinas, ano na po yung mga nangyari, no? Kailan po, kagaya nitong larawan na ito, ito pong basketball na ito, kung mapapansin ninyo sa larawan na yan, mga ka-RSP, lupa pa yung basketball court na nilalaruan, pero may sapatos na rin sila. May idea ka pa kung ano yung suot nilang sapatos noon? Most likely, sir, leather pa nun yung unlike sapatos ngayon, rubber noon. na, no? Yes, Tsaka kung titingnan po natin dito sa magazine po na ito noong 1936,
So actually, yan po yung isang kopya nung isang picture na galing sa 1936 Berlin Olympics. So yan po yung unang beses na naging official sport po ang basketball sa Olympics. At dyan po, nag-place po tayo ng panlima. So yan pa rin po yung pinakamataas ng placing ng isang Asian team sa basketball sa Olympics. Pakita pa natin na ito yung mga memorabilia na koleksyon ni Sir Michael. Pero sino po ba yung mga players na mga Pinoy na talagang kauna-unahan na naging kilala sa larong basketball? So isa po sa mga naging kilala pong players noon ay si Senator Ambrosio Padilla. Oh, so naging senador siya, no? Opo. So siya po ay naging team captain po noong 1934 na basketball team natin sa Far Eastern Games. At siya rin po yung team captain dito po sa 1936 Berlin Olympics. Okay, may sinabi ka sa akin kanina na ang kauna-unahang basketball stamp ay gawa sa Pilipinas sa buong mundo. Yes. Pilipino may gawa. Ito po yun. Tama po. So noong 1934, yung pinakahuling staging po ng Far Eastern Olympic Games dito po sa Manila, so nag-release po tayo ng basketball stamp. Ito po siya yung nasa dulo. Ito. So yan po yung kauna-unahang basketball stamp po sa Pilipinas. Sa buong mundo. Sa buong mundo, ever. Opo. Okay. So ano pa po ba yung mga memorable na medalyang nakuha natin sa larangan ng basketball over the years? Opo. So ilan po sa pinakamahalagang napanalunan po natin na medalya po, ito po sir, ay isa pong gold medal po yan sa 1954 na Asian Games. Okay, gold medal tayo. Yes. Ito yan. 1954 Asian Games. Kampiyon ng Pilipinas. Oo. Ito pong silver. Yung silver naman po ay isang replica na medal po nung nanalo po tayo ng silver po sa 2014 na FIBA Asia Cup. 2014 Yes. FIBA. Okay. Inabot ko na yan. Ito pong Olympiang ito. Yan. So yan naman, Sir Audrey po, ay isang participation medal sa 1952 Helsinki Olympics. So Okay, nag-compete rin po tayo dyan. Okay, pakita uli natin yung larawan, direct. Ayan yan. Ano po itong team na to, sir? 1954. So, yan yung 1954. Yung nanalo nito nung gold medal Etong po na gold ito. medal na ito, sa ito Asian yung Games. team sa Asian Games ng Nanalo 1954. Sino po ba yung mga key players dyan, kung maalala ninyo? So, yung pinaka-prominenteng player po dyan ay si Carlos Caloy Loizaga or The Big Difference. So, siya po ay kinilala po dun sa third na World Basketball Championships po as part of the Mythical 10. Nandun po tayong nag-place ng third. So, yan rin po yung pinakamataas na placing po ng isang Asian team sa World Basketball Championships po. Pero bakit ba natin nahiligan to? Hindi naman tayo katangkaran. Sa basketball, kung papansinin mo, talagang height is might. At kailangan ng matataas na height dito. Pero ba't ang mga Pinoy? Hindi naman tayo katangkaran na lahi. Nahilig po tayo dito. Siguro sir, yung una po na dahilan po kung bakit sobrang mahal po natin yung sport po is yung availability nung sport po para sa mga Pilipino. So siguro bilang bata po, parang gumawa lang tayo ng makeshift na court. Di ba? Minsan nga yung alambre lang noon nung bata tayo, di ba? Oo. Tapos may maliit lang tayo na bola, yung mga goma na tagpi-tagpi o may basketball ring na tayo at Oo. saka bola. Tama ka So, dyan, yun Sir po, Michael. yung availability po ng naalala mga ko nung bata ko, materials. yung hanger, binilo ko Yes, ganyan, dinikit ko oo. sa dingding. Tapos yung bola kong laruan, yung medyas lang na naka-rolyo. Pero yun nga, availability. Well, since ikaw ay isang Philippine basketball history enthusiast at collector, naisipan mo ba na i-share yung passion mo through activities lalo na sa mga kabataan? Opo. So, na-realize ko po kasi yung saya po na nabibigay nitong collection po na ito sa akin. So, I decided din po na to share it din po sa mga kapwa ko collector, tsaka sa iba rin pong mga basketball fans po, sir. So, nag-organize po ako ng pinakaunang HoopCon PH. So, siya po yung una po na convention po about Philippine basketball. So, dito po, sineselebrate po natin ang Philippine basketball history tsaka culture. So ano po yung mga pwedeng gawin ng ating mga kababayan na interesado dito sa project mong ito? Opo. So ito pong convention po ito ay yearly. So nitong taon na po, natapos po siya nitong June. So meron po tayo ditong mga exhibits na mga memorabilia tulad nito. Meron din po tayong usually po mga guestings po ng mga Philippine basketball legends.
Tapos marami pa po tayong mga activities po na i-expect po from the HoopCon PH, sir. Okay, Sir Michael, may binigay ka sa akin libro, no? Nakakatuwa ito. Ano po ba ang nilalaman nito, sir? Ayan. So actually, yung pinakita po ninyong picture po nung magazine na to, nung Berlin Olympics, yun po yung nasa cover. Oo nga, Ayan, siya yung cover. No? Tingnan nyo mga ka-RSP, ha? Nagbabasketball, umuulan, nakapayong yung audience, sa lupa pa. Sa lupa pa. So, unlike ngayon, ang mga basketball court natin, tabla na, Yes, covered, komportable na yung mga rubber shoes, maganda na yung ring, may net na, meron na ring 3.9. So, ano po ang nilalaman ng librong ito, sir? Okay. So ito pong libro na yan ay isang labor of love po ni nung author po na si Mr. Noel Albano para po sa mga basketball fans. So yan pong librong yan, 500 plus pages po yan, sir. So naglalaman po yan ng mga storya po mula dun sa glory days po natin sa Philippine basketball. So mula nung namamayagpag po tayo sa Far Eastern Games hanggang nung mga 1970s po, sir. Okay. Bali mo, mamayagpag tayo mamayang gabi sa laban natin sa Asian Games sa gold. Yes. Ayan. Yun nga, sir, di ba? Ang title po niyan ay When We Were Champions. Sana, maya-maya, we are again the champions na. Yes. Ayan. Good luck sa ating Gilas Pilipinas. At thank you so much din po sa pagbisita sa amin dito sa studio at sa pagbabahagi sa amin ng impormasyon at trivia na rin tungkol sa kasaysayan ng pagmamahal ng mga Pinoy sa basketball. Nakasama po natin si Dr. Michael Messina. Maraming salamat po, sir. Salamat po, Sir Audrey, at sa lahat po ng mga ka-RSP po na nanonood.